Lahat ng tao ay iniisip na isa siyang mahina at walang kwenta, dahil ang kaya niya lang gawin ay mag-appraise ng mga bagay. Ang ating bida ay isa lamang basura at walang kwentang tao, na nagsisilbing tagabitbit ng gamit para sa dalawang adventurer. Habang ang kanyang mga kasama ay lumalaban sa isang dambuhalang daga, si Ayn naman ay nasa likuran lang at naghihintay ng kanyang pagkakataon. Matapos nilang talunin ang halimaw, inutusan siya ng dalawa na hanapin kung may mahahalagang bagay sa bangkay nito. Minaliit siya ng dalawa dahil sa uri ng kanyang trabaho bilang isang appraiser, at hindi siya maaaring magreklamo dahil alam niya na may punto sila. Sa kanilang mundo, ang Diyos ng Liwanag ay nagtatalaga ng uri ng trabaho sa bawat bata sa oras ng kanilang kapanganakan, habang ang Diyos ng Dilim naman ay nagkakaloob ng isang natatanging kakayahan. Ang kanilang kakayahan ay maaaring mapaunlad sa pamamagitan ng pagsisikap at karanasan, ngunit ang uri ng trabaho ay hindi na kailanman magbabago. Sa pinakatuktok ng listahan ay ang mga bihirang trabaho gaya ng isang general na iilan lang ang biniyayaan. Kasunod nito ang mataas na antas na trabaho ng karamihan na angkop para sa labanan, at nasa pinakailalim ang mababang uri ng trabaho tulad ng pagiging isang appraiser, na ang trabaho ng ating bidang si Ayn. Inaakala niya na magiging mayaman siya sa paghahanap ng mga kayamanan sa kanyang mga pakikipagsapalaran, ngunit ginawa lang siyang alipin ng dalawang adventurer. Sinuri niya ang bangkay ng dambuhalang daga at nalaman niya na ito ay mababang ranggo, ngunit ang mga pangil nito ay D-rank. Pagkatapos ay sinubukan niyang bunutin ang mga ngipin nito pero wala siyang lakas. Humingi siya ng tulong kay Zord, ngunit sa halip na tumulong ay nagalit pa ito sa kanya. Inutusan siya at sinabi na gawin niya ang kanyang trabaho ng mag-isa. Ayon kay Zord, ang trabaho ni Ayn ay hanapin ang mahahalagang bagay sa mga basura, at kung hindi niya man lang magawa iyon ay wala siyang karapatang sumama sa kanilang grupo. Nagalit si Ayn nang binato siya ni Zord sa kanyang ulo, ngunit sinipa siya nito kaya't napilitan siyang magmukhang mahina at humingi ng tawad. Pagkatapos ay walang ibang nagawa si Ayn kundi suriin ang bangkay gamit ang kanyang mga kamay, habang pinagtatawanan siya ng dalawa. Sinabi nila na isinama lang nila si Ayn para hindi na nila kailangang magdala ng mga bangkay para ipasuri ang halaga nito. Alam ni Ayn na kailangan niyang magpatuloy bilang isang adventurer para yumaman, kaya't tinitiis na lang niya ang lahat habang nilalabanan ang galit sa kanyang loob. Patuloy siyang sumusunod kay Zord at sa wizard na si Jeline, hanggang sa bigla nilang matagpuan ang bangkay ng isang hellhound. Natutuwa ang dalawa dahil napakamahal ng mga parte ng hellhound sa pamilihan, kaya't agad nilang inutusan si Ayn na magtrabaho. Sinabi niya sa kanila na may kakaiba rito, dahil imposible na lumilitaw ang mga hellhound sa palapag na ito. Ngunit, sinabihan lang siya na huwag nang mag-isip ng mga bagay na hindi niya naiintindihan. Tinulak siya palapit sa bangkay, at habang tinitingnan niya ito ay napansin nila ang isa pang bangkay sa di kalayuan. Pagkatapos ay agad nilang inutusan si Ayn na suriin ang bangkay at kunin ang lahat ng mahahalagang bahagi nito. Ngunit bigla siyang kinabahan dahil ayon sa mapa mula sa kanilang guild ay delikado ang bahaging iyon ng dungeon. Sinubukan niyang pagsabihan si Zord na may masamang pakiramdam siya tungkol rito, pero sinabihan lang siya na huwag siyang duwag kung gusto niyang manatili sa grupo. Pinalaan siya ni Zord na tatanggalin siya sa kanilang grupo nang walang bayad kung sakaling umatras siya sa kanyang trabaho. Dahil rito ay wala siyang ibang pagpipilian kundi sundan ang dalawa, kahit alam niya na ito ay delikado. Hindi nagtagal ay narating nila ang malalim na bahagi ng piitan, at nagkalat ang mga bangkay ng hellhound sa harapan nila. Iniisip ng dalawa na nakahanap sila ng isang kayamanang naiwan, pero si Ayn lang ang nakapansin na ito ay isang patibong. Ipinaliwanag niya sa dalawa ang sitwasyon, at sinabi na kung isang adventurer nga ang pumatay sa mga hellhounds ay siguradong kinuha na nila ang mga mahahalagang materyales. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi naunawaan ni Zord ang kanyang punto at sinabihan niya si Ayn na tumahimik. Bigla na lang itinuro ni Ayn ang paparating na grupo ng mga hellhounds at napatigil ang lahat sa matinding takot. Napansin ni Ayn ang dugo sa mga pangil ng mga halimaw, at naunawaan niyang ang mga napatay na hellhounds ay biktima ng tunggalian sa pagitan ng magkalabang grupo. Dahil kahit isa sa mga halimaw ay hindi nila kayang talunin, lalo pang kinabahan ng dalawang adventurer at halos mamatay sa takot. Samantala, biglang nagkaroon ng ideya si Zord at sinabi kay Jeline na gamitin si Ayn bilang pain. Pagkatapos ay nanginginig si Ayn sa kanyang narinig, ngunit wala na siyang nagawa nang bigla siyang tamaan ng spell. Bumagsak siya sa lupa at hindi na kayang gumalaw, habang tumatawa ang dalawang traidor at mabilis na tumakas. Halos wala na sa sarili si Ayn,
ngunit nang maramdaman niya ang matinding kagat ng mga hellhounds, nagising siya sa sakit at napawi ang kanyang pagkaparalisa. Agad niyang ginamit ang isang bato para ilayo ang mga halimaw, sa kanya itinapon ang pagkain mula sa kanyang bag upang mailihis ang atensyon ng mga ito. Dahan-dahan siyang tumakbo palayo, ngunit laking gulat niya nang hinarangan ng dalawang adventurer ang daan palabas ng piitan. Sinubukan niyang lumiko sa isang kuweba na malapit doon, ngunit nauwi rin ito sa isang daan na walang labasan. Sa sandaling iyon ay narinig niyang papalapit ang mga hellhounds, kaya't napagtanto niya na wala na siyang matatakasan at mamamatay siya kahit anong mangyari. Naiinis siya sa walang kwentang trabaho na nagdala sa kanya na puno ng paghihirap, at naisip niya na kung hindi lang siya nangarap maging isang adventurer, baka nabuhay pa siya ng tahimik at mahaba. Sa halip na patayin siya ng mga halimaw ay mas pinili niyang tumalon mula sa bangin, dahil mas minabuti niyang mamatay ng mabilis kaysa maranasan niya ang mabagal at masakit na kamatayan. Tumalon siya mula sa bangin, at iniisip kung paano siya nabuhay at namatay bilang isang talunan. Matapos siyang bumagsak sa lupa ay nagtamo siya ng malubhang sugat, ngunit hindi siya tuluyang namatay habang biglang lumitaw ang isang magandang babae na nakasuot ng puting damit sa harapan niya. Nawawala ito at lumilitaw habang naglalakad palapit sa kanya, at dahan-dahang inilapat ng babae ang kanyang halik patungo sa kanyang noo. Sa ilang sandali, pagmulat niya sa kanyang mata ay wala na ang magandang babae. Ngunit nagulat siya nang mawala rin ang lahat ng kanyang mga sugat, at nakita niyang nasa loob siya ng isang maliit na lawa sa paanan ng isang napakalaking puno. Pagkatapos ay sinuri niya ang tubig kung maaari ba itong inumin, at halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita, dahil ito ay isang S-rank item na kayang magpagaling ng anumang sakit sa isang iglap. Nang tinignan niya ang higanteng puno, natuklasan niya na ito mismo ang World Tree na may walang hanggang mana. Sa mga sandaling ito ay hindi siya makapaniwala sa kanyang natuklasan, dahil ang malaking puno na kilala ng mundo ay matagal nang nawala at naglaho. Ang puno na ito ang tanging pinagmulan ng mahika para sa lahat ng tao, ngunit kahit nawala ito ay patuloy pa rin nilang nagagamit ang mana. Dahil rito ay naniwala ang mga iskolar na may iba pang world trees na hindi pa natutuklasan, pero kahit anong gawin nila ay hindi nila ito matagpuan. Hindi siya makapaniwala na ang puno ay nakatago sa napakalalim na bahagi ng piitan. Ngayong napagtanto niya na niligtas siya ng puno ay marahan niya itong hinawakan habang nagpapasalamat. Pagkatapos ay bigla siyang nakarinig ng mahinang boses, ngunit wala namang ibang tao sa paligid kaya't inisip niya na imahinasyon lang niya iyon. Nagpasya siyang samantalahin ang pagkakataon at galugarin ang piitan upang makahanap ng daan palabas. Bago siya umalis, muli siyang lumingon sa puno at nagpasalamat. Ang dalagang nakilala niya ay sinubukang sumagot sa kanya, ngunit walang lumabas na mga salita mula sa kanyang bibig. Habang nilalakbay niya ang piitan, napagtanto niya na napakahirap marating ang lugar na ito, lalo na't ang pinakamalakas na mga adventurer ay hindi pa nakakapunta sa ganitong kailaliman. Sa loob ng ilang minuto ay wala siyang nakakasalubong na mga halimaw, kaya't medyo nabawasan ang kanyang pag-iingat. Ngunit isang mabilis na pag-atake ang tumama sa kanya at pinutol ang kanyang tenga. Siya ay nataranta at nang sinubukan niyang kumilos, isa pang mabilis na atake ang tumama sa kanyang mga daliri at naputol ang mga ito. Sa kanyang harapan ay lumitaw ang isang S-rank monster, bagamat hindi ito ganoon kalakas sa pag-atake, ang bilis naman nito ay hindi pangkaraniwan. Hindi man lang binigyan si Ai ng pagkakataong makatakas, dahil walang tigil ang halimaw sa pag-atake sa kanya. Sinubukan niyang gumapang pabalik sa puno, ngunit sa huling sandali bago siya saksakin ng halimaw ay bigla itong huminto. Nang lumingon siya upang tignan kung ano ang nangyari, nakita niya ang boss ng piitan na isang dambuhalang oso na dumating upang kainin ang S-rank monster. Agad na pinatay ng mabangis na oso ang halimaw, ngunit bigla nitong hinampas ang mukha ni Ain, dahilan upang lumabo ang kanyang paningin. Napasigaw siya sa sobrang sakit habang hinawakan siya ng oso, at sinimulang pigain ang kanyang katawan upang wasakin ang kanyang mga buto. Sigurado siyang katapusan na niya ito, ngunit may isang nilalang ang biglang lumitaw, at tinapos ang oso gamit lamang ang isang hampas. Tanging maliit na anino lang ang kanyang nakita, at narinig niyang sinabi nito na tinulungan lang siya dahil may espesyal na tao ang nakiusap para sa kanya. Kasabay nito, unti-unti nang nagdilim ang kanyang paningin at nawalan siya ng malay. Pagmulat ng kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang ligtas na lugar. Sa kanyang harapan ay may isang dalaga ang nakaupo, nagbabantay sa kanya habang may hawak na tasa ng tsaa. Dahil sa kanyang ganda ay hindi mapigilan ni Ain ang pagtitig sa kanya.
Ngunit, bigla na lang may lumitaw na isang bata at sinabi na tigilan niya ang anumang kalokohan tungkol sa kanyang anak. Siya ay naguguluhan kung bakit tinawag ng batang ito ang dalaga bilang kanyang anak, at paano naging anak ng isang batang babae ang isang napakagandang dalaga. Galit na sinabi ng bata na huwag siyang bastos sa kanyang anak at inabot sa kanya ang tsaa na siya mismo ang gumawa. Pilit na pinainom ng bata ang tsaa kay Ayn, at laking gulat niya nang matuklasan na napakasarap nito. Dito niya nalaman na ang bata ay si Ursula, ang tagapangalaga ng puno, at ang dalagang si Yuri ay hindi niya tunay na anak. Sa sandaling ito ay sinabi ni Ursula na wala siyang balak iligtas ang isang mababang uri tulad ng tao. Ngunit dahil sa pakiusap ni Yuri, napilitan siyang pumunta sa piitan upang sagipin si Ayn mula sa mabangis na oso. Habang naguguluhan si Ayn sa mga pangyayari ay ipinaliwanag ni Ursula na may 9 na world tree sa buong mundo. Bawat isa sa mga puno, mayroon nitong sariling tagapangalagang nagbabantay upang protektahan ito mula sa anumang banta. Pagkatapos, ibinunyag niya kay Ayn ang isang nakakagulat na katotohanan, na si Yuri ay hindi isang tao kundi ang espiritu mismo ng World Tree. Dahil si Ursula ang nagbantay sa kanya mula pa sa simula, kaya't itinuring siya ni Yuri bilang kanyang ina. Napansin ni Ayn na napakaganda ni Yuri, ngunit hindi natuwa si Ursula sa tila pagnanasa nito sa kanyang anak. Pinalaan siya ni Ursula na tatanggalin niya ang mata nito na ang parehong matang pinaghirapan niyang gawin. Dahil dito ay naalala niya na dati siyang nasugatan at nabulag sa dambuhalang oso. Ipinaliwanag ni Ursula na ang patak mula sa World Tree ang nagpagaling sa kanya, ngunit hindi nito kayang ibalik ang kanyang mata. Gayunpaman, nais ni Yuri na makakita siyang muli at maging mas malakas. Ginawan siya ni Ursula ng isang espesyal na mata, na kinuha niya mismo sa bahagi ng World Tree. Nagulat si Ayn sa kanyang narinig, at tinanong si Yuri kung bakit masyado siyang nag-aalala para sa kanya. Sinabi ni Yuri na ito ay dahil nagpasalamat siya sa kanya, at sinabi ni Ursula na bago pa dumating si Ayn ay marami ng ibang adventurer ang nahulog sa lugar na iyon. Kahit na sinagip sila ni Yuri ay wala ni isa man ang nagpasalamat sa kanya. Sa halip ay may ilan pang pumutol ng kanyang mga sanga, matapos nilang malaman na ang punong ito ang World Tree. Dahil dito, ang simpleng pasasalamat na ibinigay ni Ayn ay napakalaking bagay para kay Yuri. Siya ay muling nagpapasalamat sa kanya, dahil 2 beses na siyang niligtas nito, dahilan upang mamula si Yuri. Ngunit, agad namang pinutol ni Ursula ang kanilang pag-uusap, at sinabing oras na para siya ay umalis ngayong magaling na ito. Gayunpaman ay iginiit ni Yuri na nasa panganib pa rin siya kung aalis siya sa ganitong kondisyon. Nagmamakaawa si Yuri kay Ursula na tulungan si Ayn, at sa kanyang pagluha ay hindi na ito natanggihan ni Ursula. Sa huli ay napagpasyahan ni Ursula na sanayin si Ayn, hanggang sa lumakas ito ng sapat upang makalabas siya ng piitan ng mag-isa. Sa kalaunan ay dinala siya ni Ursula sa loob ng piitan, at agad niyang naramdaman na hindi siya makakaligtas sa pagsasanay na ito. Dinala siya ni Ursula sa isang madilim na pasilyo at inutusan siyang tumingin sa kanyang harapan. Sinabi ni Ayn na mas madilim pa ang lugar na ito kaysa sa kanyang kinabukasan, kaya't tinawag siyang tanga ni Ursula. Ipinaliwanag ni Ursula na ang kaliwang mata ni Ayn ay may kapangyarihan ng World Tree, at kung ang kanyang atensyon ay nakatuon doon ay makakakita siya ng mas malinaw. Pagkatapos ay itinuon niya ang kanyang pansin sa kanyang kaliwang mata habang iniisip si Yuri, at biglang naging malinaw ang kanyang paningin. Nasiyahan si Ursula sa naging resulta, at agad na hinagisan ng bato ang natutulog na S-rank monster. Nagising ang halimaw at nagsimulang magwala, at sinabi ni Ursula na ang unang aralin ni Ayn ay iwasan ang lahat ng atake gamit ang kanyang appraisal skill. Sinubukan na ipaliwanag ni Ayn na hindi ganoon gumagana ang appraisal skill, ngunit naiinis si Ursula sa kanyang pagrereklamo bago pa man siya magsimula. Sinabihan siya ni Ursula na maaari niyang gamitin ang kanyang appraisal skill sa ibang paraan. Sinubukan niya ito sa eyeball monster, at natukoy na ang susunod nitong pakay ay ang kanyang kanang tainga. Natutuwa siya sa kakayahang basahin ang galaw ng halimaw, ngunit wala rin itong naitulong, dahil tinamaan pa rin siya at naputol ang kanyang tainga. Agad na nagtayo si Ursula ng isang barrier at ginamit ang katas ng World Tree, upang pagalingin ang kanyang mga natamong sugat. Ngayon ay sinabihan siya ni Ursula na kahit ilang beses siyang masugatan ay palagi niya itong tutulungan, kaya't ibig sabihin ay wala siyang takas sa kanyang pagsasanay. Sa sandaling ito ay tinanggal niya ang spell, at muling umatake ang eyeball monster. Nabasa ni Ayn na balak ng halimaw na putulin ang kanyang paa, kaya't ginamit niyang muli ang appraisal skill upang matukoy ang eksaktong oras ng pag-atake.
Dahil sa kanyang ginawa ay naiwasan niya ang pag-atake, ngunit habang masaya niyang kinukwento ito kay Ursula ay bigla siyang sinugod ng halimaw mula sa kanyang likod. Sinabihan siya ni Ursula na huwag masyadong magpakampante dahil lang sa isang beses na tagumpay. Sa loob ng isang linggo, patuloy siyang nagsasanay para maiwasan ang mga pagsalakay ng halimaw. Ngayon, alam na niya kung paano pag-aralan ang mga lokasyon at oras ng bawat pag-atake. Sa mga pagkakataong ito ay matagumpay niyang naiwasan ang lahat ng atake, ngunit tuwing nagiging kampante siya ay natatamaan pa rin siya ng halimaw. Gaya ng dati ay patuloy siyang pinagaling ni Ursula, at sinabing natapos na niya ang unang pagsasanay. Ang susunod naman, kailangan niyang talunin ang eyeball monster, ngunit nag-alinlangan si Ain at sinabing hindi panglaban ang kanyang job class. Gayunpaman ay binigyan siya ni Ursula ng isang sanga na mula sa World Tree, at sinabi niya kay Ain na gamitin ito ng maayos upang talunin ang kalaban. Agad niyang tinanggap ang kanyang hamon, habang iniisip na dahil kaya na niyang hulaan ang kilos ng halimaw, madali na niya itong matatalo. Ngunit nang sinubukan niyang umatake, napagtanto niya na hindi sapat ang bilis ng kanyang mga galaw para matamaan ang eyeball monster. Sa sitwasyong ito ay humingi siya ng gabay kay Ursula at sinabihan siyang gamitin ang kanyang spirit eye. Dahil dito ay nagtuon siya ng pansin sa galaw ng halimaw, at biglang lumabas ang mas mataas na antas ng kanyang appraisal skill. Nang muli niyang ginamit ang kanyang bagong appraisal skill ay malinaw na niyang nakikita ang galaw ng kanyang kalaban. Sinamantala niya ang pagkakataong ito upang umatake, at sa isang hampas lang ay naipabagsak niya ang halimaw sa lupa. Ngayon, namangha si Ain sa kanyang lakas, ngunit agad siyang sinampal ni Ursula at sinabihang huwag maging kampante. Pagkatapos, ipinahayag ni Ursula na ang kanyang susunod na misyon ay talunin ang lahat ng halimaw sa palapag na ito. Sa ikinagulat ni Ursula, mas mabilis niyang natapos ang kanyang pagsubok kaysa sa kanyang inaasahan. Kasabay nito ay ipinaliwanag ni Ursula ang bagong aralin, na pag-aralan at gayahin ang kakayahan ng eyeball monster. Nagtataka si Ain at sinabing imposible iyon, ngunit sinabi ni Ursula na imposible lang ito para sa mga normal na tao, ngunit posible sa kanya dahil sa kanyang spirit eye. Matapos niyang tignan ang halimaw ng matagal, bigla niyang nakamit ang lahat ng mga kakayahan nito. Agad niyang naramdaman ang matinding sakit sa kanyang ulo dahil sa dami ng impormasyong pumasok sa kanyang isipan. Sinabi ni Ursula na subukan niyang gamitin ito kaya't naghanda si Ain at sumugod ng ubod ng bilis. Ngunit, dahil hindi pa sanay ang kanyang katawan, napunit ang kanyang mga kalamnan dahil sa sobrang bilis. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa at muling pinagaling gamit ang tubig mula sa World Tree. Sinabi ni Ursula na patuloy siyang tatakbo hanggang sa hindi na niya kaya at siya naman ang magpapagaling sa kanya. Sa tuwing ginagawa niya ito, unti-unting lumalakas ang kanyang katawan hanggang sa kayanin na nito ang matinding bilis. Pagkalipas ng ilang araw ay mas naging malakas na ang kanyang pangangatawan. Para sa kanyang huling pagsasanay, sinabi ni Ursula na ipapakita niya kung paano gamitin ang kanyang kakayahan. Tinanong siya ni Ain tungkol sa kanyang abilidad, ngunit bigla na lang siyang inatake ni Ursula ng isang fireball. Sa sandaling ito ay ipinapaliwanag niya na ang kanyang ituturo ay kung paano gumamit ng magic nang hindi nangangailangan ng spell. Kailangan niyang ma-appraise ang kapangyarihan ni Ursula sa loob ng maikling segundo, habang ipinapadala niya ang fireball patungo sa kanya. Ngunit hindi ito nagawa ni Ain, kaya't muli siyang pinagaling ni Ursula at inatake ulit. Sa paglipas ng panahon ay natutunan ni Ain kung paano gamitin ang magic nang hindi nangangailangan ng incantation, ngunit mabilis siyang nawalan ng malay dahil kulang siya sa mana. Sa kabutihang palad ay agad na pinunan ni Yuri ang kanyang nawalang mana, at tumaas pa ang kanyang mana capacity. Nagpapatuloy siya sa pagsasanay sa loob ng kalahating buwan, hanggang sa kaya na niyang maglabas ng maraming fireball ng sabay-sabay at gumamit ng iba't ibang magic. Dahil rito ay sinabi ni Ursula na sapat na ang lakas ni Ain para galugarin ang dungeon ng mag-isa, ngunit bago iyon ay kailangan niyang pumasa sa huling pagsubok. Dinala siya ni Ursula upang labanan ang isang mabangis na oso, isang halimaw na nagpabalik sa kanyang nakaraan at nagdulot ng kaba. Pagkatapos ay pinayuhan siya ni Ursula na magkaroon ng kumpiyansa, saka siya tinulak papunta sa halimaw. Agad siyang nagpakawala ng sunod-sunod na fireball, ngunit wala itong nagawa dahil walang tumama. Ngayong napagtanto niya na hindi siya makikita dahil sa kapal ng usok, ginamit niya ang kanyang bilis para mapunta sa likod ng halimaw. Agad siyang sinalakay ng mabangis na oso, kaya't ginamit niya ang kanyang appraisal skill upang malaman niya ang lahat ng pagkilos nito.
Nang magkaroon si Ain ng pagkakataon ay pinakawalan niya ang isang malakas na wind magic. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng sunod-sunod na fireball hanggang sa tuluyan niyang napabagsak ang boss ng piitan. Sa pag-appraise ng kakayahan nito, nakuha niya ang S-rank skill na Steel Cutter, na nagbibigay sa kanya ng pambihirang lakas sa kanyang mga atake. Habang nagpapahinga siya mula sa matinding sakit ng kanyang ulo dahil sa pag-appraise ng bagong skill, inanunsyo ni Ursula na tapos na ang kanyang pagsasanay. Pagkatapos, dinala siya ni Ursula pabalik sa World 3 at sinabing dapat siyang magpasalamat, dahil may huling regalo pa ito sa kanya. Ang kanyang regalo ay ang Spirit Core ng World 3, kaya't agad na tumanggi si Ain at sinabing hindi niya maaaring tanggapin ang napakahalagang bagay. Ngunit ipinaliwanag ni Ursula na hiniram lang niya ang kapangyarihan, dahil sa oras na mamatay siya ay kusa itong babalik sa World 3. Pagkatapos ay ginamit ni Ursula ang kanyang mahika upang isama ang Spirit Core sa Spirit Eye ni Ain. Ngunit sa kabila nito ay wala siyang naramdamang pagbabago. Tumawa lang ang batang babae at sinabing aabutin pa ng matagal na panahon, bago niya maunawaan ang tunay na lakas ng kanyang pinahusay na mata. Nang lumingon si Ain upang pasalamatan si Yuri ay wala na ito sa kanyang tabi. Pagkatapos ay tinanong niya si Ursula kung nasaan siya, at bigla itong sumagot mula mismo sa kanyang mata, bago lumabas sa anyong tao. Sinabi ni Ursula na dahil nasa loob na ng kanyang mata ang Spirit Core ng World 3, ito na mismo ang nagsisilbing kapalit ng puno. Dahil rito ay maaaring manirahan si Yuri sa loob nito, kaya't pwede niya itong dalhin saan man siya magpunta. Masayang ipinahayag ni Yuri na pagagalingin niya si Ain mula sa anumang sugat at sakit gamit ang kanyang kapangyarihan. Pagamat nagpapasalamat, nag-alinlangan siyang tanungin si Ursula kung ayos lang ba nadalhin niya ang espiritu ng World 3. Naiinis itong ipagkatiwala si Yuri sa bobong tao, ngunit gusto rin niyang makita itong maglibot sa mundo at makahanap ng mabubuting kaibigan. Kaya't sa kabila ng pagiging tanga ni Ain, pinagkatiwala niya si Yuri sa kanya dahil alam niyang isa siyang mabuting tao.